Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Gemini. Pauna mensahe po ninyo ay 9 of Air. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, nag-worry. You're worrying too much. Dito, kaya ang iba sa inyo siguro nagkakaroon na ng anxiety, ang iba sa inyo dito hindi na makatulog, ano? Hindi kayo nakakapag-concentrate, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos because yung parang nag-anticipate kayo ng something na yun ang ikinakaproblema ninyo. No? Parang nag-anticipate kayo dito ng mga posibleng maging problema. Kaya kayo nag-worry na. Kaya kayo nagkakaroon na ng sleepless nights, Gemini. Okay? So, what else? We have the Magician energy. Beautiful energy ito, Gemini. No? Kasi, Magician is number 1, which is a new beginning energy. Sinasabi dito na handa na kayo. No? Ang iba sa inyo, handa na para isakatuparan na kung ano man ang inyong pinaplano. Handa na kayo para gawin kung ano man yung mga ine-envision ninyo for yourself. So, napakaganda nito kasi tapos na kayo doon sa pagpo-procrastinate, tapos na kayo doon sa pag-strategize, tapos na kayo doon sa pagdadalawang isip. No? Ngayon, decidido na kayo na magsimula na kayo ng kung ano man ang practical steps na kailangan ninyong gawin para maisakatuparan nyo na kung ano man ang inyong mga plano, kung ano man ang inyong mga goals. Okay? We have 3 of Air. Ayan. So, great sadness ang nararamdaman ng iba sa inyo dito, Gemini. Siguro, ang sadness na to is caused by emotional pain nung inyong nakaraan. No? Maaring may bubog pa ang dibdib ninyo, no? Sa dibdib ninyo, Gemini, from the past relationship. Maaring related ito sa relationship na nagkaroon kayo ng siguro paghihiwalay, nagkaroon kayo ng away, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Whatever this 3 of Air represents for you, nasaktan kayo dito, no? Kaya there is great sadness na bumalot sa inyong pagkatao dito, no? At ngayon, parang siguro pati sarili ninyo biniblame ninyo for what happened. No? Siguro biniblame ninyo for what happened, ang sarili ninyo. Sabi dito sa card, the need to forgive yourself or others so that you can heal, you can start healing so that you can also start to move on with your life. No? Kasi otherwise, kung talagang sinisisi ninyo dito, if you're putting the blame on you, no? Ay nako, talagang mahihirapan ka dyan bumangon, Gemini. You need to learn to forgive yourself. You also need to learn to forgive others so that you can move on with your life, so that you can focus on your happiness, on your peace, no? At magsimula kayo ng bagong buhay. So, maaring si Magician energy, no? Maaring ito yung pagsisimula ng bagong buhay ninyo. Maaring one day you will realize, Gemini, na it's about time na din talaga na i-forgive mo na ang inyong sarili. Huwag mo nang sisihin ang inyong sarili sa kung ano man ang nangyari, no? Do not allow yourself to live ngayon na naka-attach ka pa rin sa kung ano ang inyong nakaraan, because you can't do anything about it anymore. Past is in the past, no? What you can do right now is bring the lessons you've learned from your past experiences into your life sa ngayon para mas magkaroon ka ng motivation to be better, no? Ngayon, mayroon kang magagawa, no? Magagawa mong i-adjust ang mga actions ninyo, mapag-iisipan mong masyado ngayon na yung mga decision pa ninyong gagawin, yung mga disposition ninyo in life could change as well, no? Kaya, focus na lang kayo sa ngayon. Kung ano nangyayari sa ngayon, focused on that. You can make changes in your life sa ngayon, but not in the past. Diba? But not kung ano na yung natapos na. So that makapag-isip-isip kayo ngayon. Diba? Nang kung ano ang gagawin ninyo so that mas makausad na kayo sa buhay, makapag-move on na kayo, makapag-move forward na kayo. Okay?
We have King of Fire. Ayan. So, focus, focus, focus. Yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Ano? Ang iba sa inyo dito, maybe needing to communicate, no? Clearly and effectively. Maaring yun ang problema ng iba sa inyo dito. Siguro nahihirapan kayo na makapag-communicate or nahihirapan siguro ang iba sa inyo na ma-express ang inyong sarili, no? So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. There is also, ano dito, no? Ambition ninyo, Gemini, na siguro masisimulan ninyong tuparin na yan or sisimulan nyo ng mag-effort towards that, towards realization of what your ambition is. So, siguro, ganun ngayon ang plano ninyo at yun ang gusto ninyong gawin. Eight of Air, this is a restrictive energy, no? This is a restrictive energy. So, maaring ito yung nagpapa-worry sa inyo. Maaring ito din yung akala ninyo, ano? Na powerless kayo, akala ninyo hindi nyo kayang gawan, akala ninyo hindi ninyo mapagtatagumpayan ng isang bagay, no? Maaring yun ang inaalala ninyo. Yun ang pinoproblema ninyo, yun ang nagkukos ng stress ninyo, ng anxiety ninyo, no? So, maaring ganun ang ganap dito for you. Dati, no, feeling ko dito kasi meron tayong magician energy, makakalabas na kayo sa energy na to na 8 of Air, no? Kasi dito takot kayo mag-take action, takot kayo na magsimula ng kung ano mang step para makalapit kayo sa kung ano yung inyong mga pangarap, kung ano yung inyong mga goals, no? May takot kayo dito na gumalaw. Pero since we have the magician energy, so this is more positive, diba? Kaya it feels like to me matatabunan ang energy na to. With the magician energy dito, Gemini, and the King of Fire, no, mabubuhayan kayo dito ng loob. Siguro meron dito kayong makakausap, meron makakapag-advise sa inyo na you have the talents, you have the skill, you have the gifts, no, with you, at gamitin ninyo yon para kayo ay magtagumpay, para ma-carry out ninyo kung ano man yung vision ninyo sa buhay, kung ano man yung dreams ninyo, kung ano man yung goals ninyo, no? At maaaring mabalot kayo dito ng positivity, no? With the King of Fire and the Magician energy, magkakaroon dito ng energy shift, no? Kayo, Gemini, at instead na doon lang kayo sa isang corner, nagmumukmok, nawawala ng pag-asa, nawawala ng lakas ng loob, feeling ko dito, no, mababago ang inyong kaisipan. There may be new inspiration, there may be epiphany na dadating sa inyo at mabubuhayan kayo ng loob. At instead na nandoon kayo sa isang sulok at takot na mag-take action, maaring dito maglalakas loob kayo. Mabubuhayan kayo ng loob dito at mas malilinawan ang inyong kaisipan na you will not progress, you will not succeed kung matatakot kayong mag-take action. Kaya maaaring ito si Magician at si King of Fire ang mas mangingibabaw sa inyong damdamin. Mas magiging focus kayo, determined kayo, mas gaganahan kayo sa buhay, no? So good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra ay 2 of Earth. Ayan, so marami kayong ginagawa. You are focusing on too many things sa ngayon. Multitasking si Libra, ang sipag-sipag ninyo. Pero gayon pa man, ano, kahit marami kayong ginajuggle na mga gawain, responsibilidad, obligasyon, kahit ang dami-dami ninyong pinagfofokusan na mga bagay-bagay, dami ninyong ginagawa, feeling ko dito, you are still enjoying it, no? Siguro, napakagaling ninyo mag-multitask. Siguro, talent ninyo talaga yan na mag-multitask, kaya you still having fun kahit marami kayong ginagawa, no? Posible din, because this is a 2 of Earth, maaari din na meron kayong mga decision-making dito na kinakaharap, related naman sa inyong kaperahan, no? So, maaaring ganun ang ganap dyan. 7 of Water, ayan, this is multiple opportunities, no? Na
pagpipilian ninyo. Libra, maaaring meron ditong kakatok na various opportunities and possibilities at yun ang kailangan ninyong pag-isipan, yun ang kailangan ninyong pag-nilay-nilayan kung alin ang best para sa inyo, kung alin yung makakabuti para sa inyo. This is also the reason siguro kaya kayo kailangan magdesisyon talaga because maybe sa dami ng opportunities na to, siguro malito kayo, no? Siguro ma-overwhelm kayo. Kaya kailangan ninyo na pagmuni-munihan yan, at pakinggan ninyo ang iyong intuition so that hindi na kayo mahirapan na mag-isip pa kung alin ang best para sa'yo. What else? We have Knight of Air. Ayan. So, events that occur with great speed. Yun ang mga kaganapan dito sa inyo, Libra. Maaring i-require kayo, no, na mga opportunities na to na magdesisyon kayo kaagad. So, siguro talaga, mabilisan dito yung offer na ito sa inyo at kailangan ninyo na magdesisyon agad-agad din. So, maybe ganun ang ganap dito for some of you, no? What else? We have Ten of Water. Napakaganda nito because this is happiness. This is domestic happiness, domestic bliss, happy family ang meron kayo dito, Libra. Napakaganda kasi ibig sabihin nito, nakuha nyo na or ini-enjoy nyo na at ng inyong pamilya kung ano man yung wish ninyo, no? Kasi galing na to sa Nine of Water which is a wish fulfillment energy. So, most likely, nag-come to fruition na kung ano yung wish ninyo. At yan ay ini-enjoy nyo na pati na rin ng inyong pamilya, no? So, napakaganda lang kaya pala kayo masaya kasi you are already enjoying whatever you want and whatever you need, nandiyan na din, no? So, napakaganda lang ng inyong sitwasyon. Ito din yung masayang pamilya, masayang samahan, harmonious ang relationship ng bawat isa dito dahil nagtitiwala kayo sa bawat isa, nagbibigayan ng bawat isa. So, there is love and harmony between each other kaya masaya. What else? We have the Dreamer. Wow! So, you are ready to take on a new adventure dito, Libra. Sa dami na ninyong ginagawa with the Two of Earths, meron din kayong naiisip pa sa ngayon na pasuking bagong chapter sa buhay ninyo. Dito naman, naiiba to. Kasi kung ano yung sisimulan ninyo dito, maaring this is in alignment with your dreams. This is in alignment with what you really want to accomplish or what you really want to see in your life, no? Dito, it might require you to get out of your comfort zone dito, no? Kaya you're going to take the leap of faith. Kaya naman, this is very exciting din para sa inyo, Libra. Kaya siguro, excited din kayo na simulan ito or gawin ito. No? Yung bagong chapter na to ng buhay ninyo, this could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. It could be in bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo, bagong travel opportunity, this could be a new home, or maaaring maglilipat kayo ng place of residence, or maaaring bagong relationship ito. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon, Libra. But definitely, you're going to come out, no, of your comfort zone dito. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay King of Fire. Ayan. So, ang iba sa inyo dito is going to be promoted to a leadership role or maaring isa na kayong boss talaga sa ngayon, maaring gano'n ang sitwasyon. And kung maaring nandoon na kayo sa sitwasyon na yon, na isa na kayong boss, nasa mataas na kayo na posisyon, siguro you are attracting people towards you dito, no? At maraming people are looking up to you. Maaring maraming taong na-inspire kayo, maaring maraming tao dito yung nakatingala sa inyo at talagang parang kung ano ang narating mo, gusto rin nilang marating because nai-inspire sila sa'yo. So, maaaring ganun ang ganap. Ang iba din sa inyo dito, kung meron kayong ine-envision for yourself,
parang gagawin ninyo dito ang lahat-lahat para yan ay makamit ninyo. So, you are going to embody the energy of King of Fire sa ngayon, and you are going to be focused 100%, determined, at talagang pagsisikapan ninyo, no? So, good luck to that. We have Queen of Fire. Wow, meron tayong King and meron tayong Queen. So, you're really very, going to be very confident sa ngayon, no? Talagang ngayon din, Aquarius, super focused kayo, determined kayo, at talagang hindi ninyo hahayaan na merong sagabal sa inyo, sa inyong mga plano sa ngayon. Gagawin mo ang lahat, no? In your power para matupad mo kung ano yung gusto mong mangyari. Pagsisikapan ninyong mabuti, gagamitin mo yung talent, skills, and gifts mo dito in order for you to accomplish what you really want to accomplish at this time, no? We have 10 of Fire. Ayan, so talagang namamayani sa buhay ninyo ngayon ang fire energy. This is the determination, drive, focus, no? So, alam mo, meron naghihintay sa inyong tagumpay dito, Aquarius, kung ano man itong gagawin ninyo or ginagawa ninyo ngayon, with all the focus, with all the energy, determination na ipapakita ninyo or ibubuhos ninyo sa kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, magbubunga ng maganda ito, no? This is going to be a rewarding endeavor for you. So, sa 10 of Fire naman, sobra na din, ang dami mo nang ginawa, papagod ka na, out of balance na din dito ang inyong, ang buhay ninyo sa ngayon. It's because, siguro, sobrang tutok talaga kayo, 'di ba? Kaya kailangan nyo din dito na magpahinga. You really need dito to put down kung ano man yung nagpapahirap din sa iyo, nang sa gayon, mabawasan ang stress ninyo, mabawasan ang pagod ninyo, at hingi kayo ng tulong, no? Hihingi na kayo dito ng tulong, or kailangan na ninyo ditong humingi ng tulong sa iba na alam naman ninyong mapagkakatiwalaan din ninyo, no? So that ma-lessen yung stress ninyo, okay? What else? We have King of Air. Ayan, so speak your mind with confidence. Ito yung kailangan din ninyo na i-express din ninyo ang inyong sarili, okay? With the 10 of Fire energy, wag na kayong mahiya dito na magsabi na I need help, I need support, gusto kong maging successful ang ginagawa ko, and I need help here, no? Magsalita kayo, speak your mind, kung kailangan ninyo dito ng sa sitwasyon ninyo, no, kung ang nakakapagpabigat dito sa inyo is siguro kailangan pa ninyo ng strategy or kailangan ninyo dito ng professional help, professional advice, then huwag kayo magdalawang isip, no? Lumapit kayo sa mga professionals na kailangan ninyong makausap, okay? So, what else for Aquarius? We have Ace of Water. Ayan. So, dito sa Ace of Water, this is really beautiful energy. Kasi si Ace of Water is a divine blessing, no? This is a divine blessing coming in. At kung ano yung kailangan ninyo, whatever you need, yun ang ibibigay sa inyo. Whatever you need right now, yun ang ibibigay sa inyo ng universe, yun ang i-deliver sa iyo. At hindi lang basta-basta ang i-deliver sa inyo. This will be delivered to you in abundance, no? This is also a time for falling in love, no? Or maaaring kung may mga nasa relationship na kayo at mayroong mga rough patch na pinagdadaanan kayo, now is the time also na magkakabati na kayo, magkakaayos na kayo. So, good luck. And also, ang iba sa inyo dito, siguro, mararamdaman ninyo na napakatalas ng inyong radar ngayon, napakatalas ng inyong pakiramdam. You will be extra sensitive and intuitive at this time, no? Some of you also is going to move into a new home. Siguro meron kayong bagong bahay or mayroon na kayong bagong titirahan. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.